Mga kababayan, good evening, good morning, good afternoon, kung nasaan man kayo ngayon sa mga oras na ito. Ako si #WalkWithLan at ngayong gabi, umaga o hapon, pag-uusapan natin ang isang pangyayaring bumaliktad sa politika ng Pilipinas, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 11, 2025. Sandali lang po March 11, 2025. Isang buwan na lang mga kaibigan, mga kababayan, eleksyon na. Pero bakit parang nagkakagulo ang lahat? Ano ang epekto nito sa laban para sa Senado? At bakit ang Visayas at Mindanao ang magpapasya sa kinabukasan ng ating bansa? Kaya't maghanda na dahil sa ilang mga minuto tayong mag-aaral, magtatalo at maghahanda para sa Mayo 12. Kung akala mo tapos na ang drama ng pamilya Duterte at Marcos, nagkakamali ka. Ngayong gabi, hapon o umaga, sisirain natin ang mga narrative, titignan ang mga numero at aalamin kung sino ang tunay na makikinabang sa galit, simpatsya at pagkababahagi ng bayan. Kaya't sumali sa usapan, magkomento, magbahagi, at huwag kalimutang i-like, i-subscribe, at i-share itong video na ito. Noong March 11, 2025, mga kaibigan, isang balitang gumulantang sa Pilipinas. Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na kilala sa kanyang war on drugs, ay inaresto ng Philippine National Police at Interpol sa ilalim ng warrant mula sa International Criminal Court. Pero tatandaan po natin, ang Pangulo po ang nagtaas ng sahod ng kapulisan. Siya po ang tunay na nagmahal sa kasundaluhan at kapulisan. Kaya nga po nagtataka tayo dahil hindi nila naipagtanggol ang dating commander-in-chief nila. No? Crimes against humanity, ika nga. Pero teka hindi ito simpleng kwento ng batas. Ito ay isang political earthquake. Ayon sa ulat, si Duterte ay dumating galing Hong Kong, so kung saan nangampanya siya para sa kanyang mga kandidato. Pero pagkababa ng eroplano, boom! Hawak na siya ng mga otoridad. Ngayon, siya ay nasa The Hague, Netherlands, naghihintay ng paglilitis. Pero ang tanong, bakit ngayon? Bakit isang buwan bago ang midterm elections? Coincidence ba? O isang maingat na plano? Ang war on drugs ni Duterte ayon sa pulis, 6,200 ang namatay. Pero sabi ng mga independent monitors, maaaring umabot sa 30,000 na namatay. Pero ako, okay lang yan. Kahit nga 100,000 pa yan, kung ang 100,000 ay talagang turn havoc, no? Talagang gumagawa ng lagim, no? Sa mundo ng Pilipinas, so be it. Pasensyahan na po tayo, pero against po ako talaga sa mga drug addicts at mga kriminal na yan. Okay? Kaya naman, nag-imbestiga ang ICC. Pero noong 2019, umalis ang Pilipinas sa ICC. So paano siya inaresto? Simple. Ang ICC ay may jurisdiction pa rin sa mga krimen mula 2016 hanggang 2019. Pero mas malaking tanong, sino ang nagtulak nito? Si Pangulong Marcos ba? Obvious naman. O mas malalim ang dahilan? At heto ang plot twist mga kaibigan. Habang si Duterte ay nasa kulungan ng dahig, ang kanyang mga taga-suporta mula Davao hanggang Cebu ay nag-aalsa. Motorcades, prayer rallies, at kahit ang kanta ni Jason Aldean na Try That in Small Town ay naging anthem ng mga DDS. Pero sa kabilang banda, ang mga biktima ng drug war at mga aktivista tulad ni Maria Ressa ay nagsasabi, kataruan na, sino ang tama at paano ito nagbabago sa labanan ng Senado. Bago March 11, medyo tahimik ang laban sa Senado.
si Erwin Tulfo, Vicente III, Vicente Soto III, at Bong Revilla, mga paborito ng administrasyon, ay nangunguna sa mga survey. Pero pagkatapos ng aresto ni Duterte, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Sino ang nakikinabang? Ang mga kaalyado ni Duterte, Senator Bongo at Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, si Bongo ang matagal na aide ni Duterte at si Bato de la Rosa, ang dating PNP chief naman na nanguna sa drug war. Ay biglang nasa Magic 12, ano ang nangyari? Simpatsya, galit, at isang malaking dosis na polarisasyon. Sabi ni Professor Eric De Torres ng UE, the arrest of Duterte has become the central issue of this campaign season. At totoo nga, ang aresto ay nagbigay ng bagong buhay sa kampanya ng PDP laban, ang partido ni Duterte. Pero teka ha? Hindi lang ito tungkol sa simpatsya. Ang aresto ni Duterte ay nagpalakas din ng naratibo na siya ay biktima ng political persecution. Sabi ng kanyang anak na si Vice Presidente Sara Duterte, ang ating mahal na Vice Presidente, at talagang pinaasahan natin na magiging Pangulo ng Pilipinas pagdating ng 2028. State kidnapping daw ito na ayaw din naman ha? At ang mga taga-suporta naniniwala sila. Sa social media, lalo na sa X, ang hashtag na Bring PRRD Home ay trending. Pero may catch. May mga ulat na 30% ng mga pro-Duterte account sa X ay peke, which I do not agree ha. Ayon sa tech firm na Kayabra, digital warfare, mga kababayan. Wow, talaga ba? At heto pa ha, si Senador Amy Marcos, na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos, ay biglang naguna sa Senate hearings para imbestigahan ang aresto. Pero sabi ng mga analista, opportunista raw ang galaw niya. Bakit? Dahil kahit siya ay nasa administration ticket, nawala na talaga ngayon ha. Kailangan niya panatilihin ang suporta ng mga Duterte loyalist. Pero ang problema, mukhang hindi siya pinaniniwalaan. Sabi ni Torres, authenticity matters. Ouch! Kung akala mo ang labanan sa Senado ay tungkol lang sa Metro Manila, nagkakamali ka. Ang tunay na digmaan ay nasa Visayas at Mindanao, ang puso ng Duterte country. Sabi ni Professor De Torres, whoever wins the narrative war, there will likely control the Senate. Bakit? Dahil dito, nagmumula ang malaking boto para sa mga kaalyado ni Duterte. Sa Davao, palwarte ng pamilya Duterte. Si dating Pangulo ay tumatakbo bilang mayor, habang ang kanyang mga anak na sina Sebastian at Paulo ay tumatakbo rin para vice mayor at congressman respectively. Sa Mindanao, libo-libong supporters ang nagmarcha. 4,000 sa Cotabato City, daan-daan sa Cagayan de Oro, at marami pa. Sa Visayas naman, nag-Watergate ang mga taga-suporta sa Cebu at Iloilo. At ang kanilang mensahe, ibalik si Duterte. Pero hindi lang ito tungkol sa rallies, mga kaibigan. Ang Visayas at Mindanao ay mahalaga dahil sa kanilang butante. Sa 2026, si Duterte ay nanalo dahil sa malakas na suporta mula sa mga Visaya at Mindanaon. Ngayon, ang kanyang aresto ay parang gasolina ng apoy, lalo na't marami ang naniniwala ng ICC ay ginagamit ng mga Marcos para wasakin ang pamilya Duterte. Pero teka hindi rin naman lahat ay pro-Duterte. Sa mga urban areas tulad ng Cebu City, may malakas ding suporta para sa administrasyon. Kaya ang tanong, sino ang mananalo sa narrative war? Ang Marcos Bloc na kinabibilangan ni Tulfo, Soto at Revilla ay nahihirapan na ngayon. Ang dating matibay na koalisyon ay nagkakaroon ng bitak. At habang papalapit ang eleksyon, ang mga kandidato ay nagmamadaling baguhin ang kanilang mensahe para manalo sa Visayas at Mindanao. Pero paano sa pamamagitan ng emosyon at ang pinakamangyarihang armas sa politika ng Pilipinas. At ngayon mga kababayan, pag-usapan natin ang isang bagong trend na nagbabago sa eleksyon, ang bullet voting. Okay? Ano ito? Sa halip na pumili ng 12 kandidato para sa Senado, ang mga botante pumipili lang ng ilan, mga 3 o 4 na paborito nila.
Bakit? Dahil sa Pilipinas ay ang politika ay tungkol sa personalidad, hindi partido o ideology. Ayon kay Professor De Torres, it's a reflection of how personality still trumps the party in our system. Halimbawa, ang mga taga-suporta ni Duterte ay malamang naboboto lang para kina Bongo at Bato de la Rosa at iiwan ang iba pang slots. Ang resulta, mas malakas ang boto para sa mga kandidatong ito dahil hindi nahahati ang suporta. Pero ang downside, maaaring magkaroon ng mas konting boto ang ibang kandidato kahit mga kaalyado ng administrasyon. At alam mo kung ano nagpapalakas ng bullet voting? Social media. Sa X halimbawa, ang mga taga-suporta ni Duterte ay resimbong nangangampanya para kina Bongo at De La Rosa. Pero babala, may mga ulat na 37% ng mga account na nangangampanya para sa midterm elections ay peke. Kaya't mag-ingat, hindi lahat ng trending ay totoo. Ang bullet voting ay nagpapakita rin ng polarisasyon sa bansa. Kung ikaw ay pro-Duterte, malamang boboto ka lang para sa kanyang mga kaalyado. Kung ikaw naman ay pro-Marcos, baka si Tulfo o Soto ang pipiliin mo. Pero ang mas malaking issue, paano natin mapapabuti ang sistema kung emosyon at personalidad lang ang basihan ng ating boto? Pag-usapan natin ang tunay na labanan. Pag-usapan natin ang tunay na labanan, mga kaibigan. Ang Marcoses laban sa Dutertes. Noong 2022, sila ang unity ticket na nagwagi sa eleksyon. Si Bongbong Marcos ay naging Pangulong, si Sara Duterte ay naging Vice Presidente, pero ngayon, parang teleserye ang away nila. Noong Pebrero 2025, na-impeach si Sara Duterte dahil sa mga alegasyon ng budget anomalies at umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, ang aresto ng kanyang ama, kaya naman ang midterm elections ay naging proxy war sa pagitan ng dalawang pamilya. Ang Marcoses ay sumusuporta sa 12 na kandidato para sa Senado, habang ang mga kaalyado ng Duterte ay lumalaban para protektahan si Sara sa kanyang impeachment trial. Pero heto ang kicker Si Marcos ay sinisisi sa aresto ni Duterte. Pero sinabi niya na wala siyang kinalaman dito. Nekdik mo. Interpol lang daw ang may gawa. Pero sino ang maniniwala? Wala pong maniniwala dyan. Lalo na noong Enero, bigla niyang binago ang kanyang instance sa ICT mula sa no cooperation patungo sa let's see. Political ace, ika nga. Ang approval rating ni Sara Duterte ay halos kasing taas ni Marcos o mas mataas pa. At ang kanyang ama ay umalis sa pwesto noong 2022 na may 80% approval. Kaya ito mga politikong pulpul na ito, talagang binabaliktad ng narrative ay walang maniniwala sa inyo. Kaya ang aresto ni Duterte ay maaaring mag-backfire sa Marcoses. Hindi kasi kayo nakikinig kay #WalkWithLand. Sa halip na wasakin ang pamilya Duterte, baka lalo pa nitong palakasin ang kanilang base, lalo na sa Visayas at Mindanao. Mga kababayan, malapit na ang Mayo 12. Pero bago tayo magtapos, gusto kong magbigay ng hamon. Huwag tayong magpapadala sa emosyon, simpatsya o galit. Ang aresto ni Duterte ay polarizing. Oo, pero hindi ito dapat maging basihan ng ating boto. Sabi ni Professor De Torres, we must demand clear platforms and genuine commitment to public service. Kaya nga naman, kaya tanungin natin ang mga kandidato. Ano ang plano nila para sa ekonomiya, para sa edukasyon, para sa kapayapaan sa Mindanao? Hindi sapat na kaalyado sila ni Duterte o Marcos. Kailangan nilang patunayan na karapat-dapat sila. At sa social media, maging maingat tayo Ang mga peking account at disinformasyon ay laganap na. Huwag tayong magpaloko sa mga clickbait na video o hashtag. Mag-research, magbasa at makinig sa iba't ibang panig. Ang boto natin ay hindi lang para sa 2025, ito ay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya sa Mayo 12 pumili tayo ng maingat. Huwag lang dahil sa pangalan, personalidad o drama. Pumili tayo para sa bayan.
Ako, si hashtag #WalkWithLan at ito ang ating laban para sa katotohanan at pagbabago. Salamat sa panunod at magkita-kita tayo sa susunod na episode. Magandang gabi, bayan!